God's morning mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Tuesday. No? At ngayon po ay January 20 na po. Ngayon pong taon ng 2026. At muli sa ating God's morning o sa ating daily devotion, tayo po ay tutunghay sa salita ng ating Panginoon Diyos. At ito ay isang halagang paksa na dapat po nating pag-usapan at ito ay patungkol dito sa talata mula po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Ano ho? Yung po bang sabi dito sa ating title, choose good over retaliation, no? O para bang sabi nga ay mas piliin natin na mabuti kaysa gumanti. No, parang gano'n, ano. At ngayon po sa ating pagtalakay at pagtuon ayon sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito sa atin. No, tayo po ay pangunahan ng aking partner na ngayong at upang basahin ang talatang ito. At pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 1 Thessalonica 5 verse 15. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, mahal naming Ama, sa pasimula po ng umagang ito, Panginoon, kami po ay inyong samahan, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ng maayos ang aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Nang sa ganoon, ito ay aming maisapamuhay at mabahagi din sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin nawa nami patnubayan mo kami sa lahat ng aming gagawin, iisipin, at aming mga ikinikilo sa araw na ito. Bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng mabuting pasya at ganun din ang naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, purihin natin Panginoon Diyos. Malimit sa buhay natin ngayon, na ang ating mundo ay tila ba parang hindi na natin makita kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. O parang sa mundo natin ngayon, pwedeng ang mabuti ay pasamain. Parang, di ba, kung ikaw ay parang gusto mong maging mabuti sa kapwa, pero pag ikaw ay ininis ng mga tao sa paligid mo, di ba, kaya kang gawing monster. Parang ganoon, At sa ating pong binasang talata ay isang paalala sa atin na huwag daw pong gumanti. At nais ko lang din ulit basahin sa Amplified Version. At sinasabi rito, see that no one repays another with evil for evil, but always seek that which is good for one another and for all people. Ano nga ba natin isa sa pamumuhay ang talatang ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa mundo natin ngayon? Sa social media, dito sa katulad nito, sa ating trabaho, o kahit sa sarili nating pamilya, hindi po maiiwasan na may mga taong magsasabi o gagawa ng mga bagay na maaari tayong masaktan. Minsan, ang unang naisip natin ay, sige, gaganti ako para malaman nila kung gaano kasakit ang ginawa nila sa akin. Hindi po ba parang yan ang nangyayari ngayon sa mundo natin? Pero mga kapatid, ang talatang ito ay isang paalala sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Alam natin na may mas mataas na tuntunin ang Diyos para sa atin. At ang talatang ito po na ating pag-aaralan ngayon dito sa ating sa verse 15 ay hindi lang isang simpleng payo. Ito po ay isang mensahe mula sa ating Panginoon Diyos na nagtuturo sa atin ng tamang paraan ng pagharap sa kasamaan. At paano tayo makakapagbibigay ng kabutihan kahit sa mga taong minsan ay nagdudulot sa atin ng sakit. Yan yung isang katanungan. Ano nga ba? Dapat lang ba akong manahimik? Mga kapatid, ito'y tungkol sa pagiging tunay ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo na namumuhay hindi ayon sa paraan ng mundo, kundi ayon
sa banal na kasulatan, ang Biblia. At ang aklat na ito mula po sa 1 Thessalonians ay isinulat ni Apostol Pablo kasama sina Silas at Timothy noong taong 50 to 51 AD. Isa sa mga pinakaunang sulat o liham ni Apostol Pablo sa mga churches o sa church na ito ng Thessalonica. At ipinadala po niya ito, no? At ito pong Thessalonica ay kasalukuyang Greece ngayon, ano, na karamihan ay dating mga mananampalataya at ito yung mga dating nananampalataya sa ibang Diyos, no? O sabihin natin mga pagan belief, no? At meron ding mga Hudyo. At dito po ay nagpapatungkol sa mga bagong Kristiyano, no, na bagong mananampalataya sa ng ating Panginoong Hesus sa lugar po na ito ng Thessalonica. Dito po ay ang Thessalonica nung panahong noon ay sabi nga sila ay nasa harap ng pag-uusig at kahirapan dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. No, alam naman natin tinutuligsa sila, hinahunt sila, no, at paghahanap sa kanila pinapatay sila. At dito po nag-alala si Apostol Pablo para sa kanila. Kaya isinulat niya ang sulat na ito para bigyan sila ng pagpapala at patuloy silang hikayatin na magpatuloy at manatiling tapat sa ating Panginoon Diyos. No? At dito rin po ay tinuruan ni Apostol Pablo ang bawat mananampalataya ng tamang pamumuhay at binigyan po sila ng pag-asa tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mga kapatid, ang talatang ito na ating binasa, no, mula sa chapter 5 ay tumutukoy sa patakaran para sa mabuting pamumuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po sa verse 5 ay, at bago po nabanggit ang verse 5 na ito, ay binanggit po ni Apostol Pablo ang pagiging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At lagi tayong pinaalalahanan dito na maging handa tayo. Dahil sabi nga, sino ba ang makapagsasabi kung kailan tayo kukunin ng Diyos? Walang sino man kaya makapagyabang. Hindi porket sabihin natin ay maayos ang buhay natin, marami tayong pera, maganda ang katatayuan natin, hindi natin nakakapagyabang. Ano? Ngayon tayo po ay ginising ng Panginoon. No? At sabi nga, di ba, kung tayo natutulog ay wala tayong kamalayan, tama? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin kasi tulog nga tayo. At hindi natin alam kung gigising pa tayo, tama? Pero ngayong umagang ito, ginising tayo ng Panginoon at ito'y nagpapakita ng isang muling pag-asa ng buhay upang gawin natin ng tama at may ayos natin ng tama ang ating isipan, pamumuhay, pag-iisip at gawain natin. Kaya nga mga kapatid, ito ay patuloy na pagbubukas ng ating Panginoon at isang paalala sa atin bilang tayo ay hindi natin kayang ipagyabang ang bukas. At alam natin na sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus, no, ay kinakailangan po natin maging maingat at magkaroon po tayo ng patuloy na komunikasyon sa bawat isa sa atin. Lalo na kung tayo ay sa buhay natin ito ay paano nga ba tayo isinasapamuhay ang ating pananampalatayang ito. Tayo ba ay nagpapasakop, no? Lalo na sa ating mga ministeryo, sa ating kung anong ginagawa natin sa ating mga boss o sa kanino man. Ito po ay nagpapaalala sa atin kung paano natin pakitunguhan at gawin ang ating mga task ngayong araw na ito. Kaya nga mga kapatid, ang talatang ito ng 15 ay sumusunod po sa payong iyon, ano, kung paano tayo dapat mamuhay bilang isang Kristiyano. Sabi nga po, binibigyan diin ang pagiging handa at tapat ay dapat ding ipakita sa paraan ng ating pakikisama sa ibang tao, lalo na kapag tayo'y nahaharap sa kasamaan. At dito po sa ating talata, sa unang nabanggit, doon po sa Amplified Version, the word itself na sinabi niya doon, see that no one repays another with evil for evil. It means po na we're called na patuloy po nating higpitan ang sarili natin from sabi nga getting back, no, o
retaliate o gumanti, no, sa mga tao na maaring nakakasakit sa atin, no, o nananakit sa atin. Sa mundo ngayon, parang normal na ang tit for tat, no, o sabihin natin, parang ano po yan, kung sasaktan ka, saktan mo rin sila. Ganun po minsan ang mundo. At ganun ang normal reaction ng isang tao. Pero God is telling us na hindi tayo dapat mamuhay ng ganito. Doon po sa Amplified Version na ating binasa na ginamit po yung salitang see that no one. Ibig sabihin, hindi lang para sa sarili natin ito, kundi dapat din po nating turuan ang isa't isa na sundin ito. The ultimate example nito ay ang ating Panginoong Jesucristo, our Lord Jesus Christ Himself. When He was crucified, no, sabi nga, pinagtulungan siya ng mga tao, no, na talagang umalipos na sa kanya, no. Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa Luke 23 verse 34? Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hati ng kanyang mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ito ay paglapastangan, panghihiya, pananakit, hindi lang pisikal, ano? Ang ginawa doon, sabi nga ay lahat na. Pananakit ng reputasyon, pananakit sa lahat ng area kung titingnan natin, ano? Nandoon 'yun. Pagagupit sa kanya at even kahit after death. Pero ano niya? Nakahamamangha ating Panginoong Hesus. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi niya binayaran ang kasamaan ng kasamaan. O hindi binayaran ng ating Panginoong Hesus ang kasamaan sa kasamaan. Sa halip, hiniling ng ating Panginoong Hesus na patawarin sila. At isa pang example niya, si Stephen, di ba? The first Christian martyr, no? Habang siya po ay binabato, no? Ng mga nag-uusig, no? Nagdarasal siya para sa kanila. At ano yung dasal niya doon sa Acts chapter 7 verse 60? Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito'y siya'y namatay. Amen. Oh, Lord, do not hold this sin against them. Kung silang pananagutin. Grabe, no? At even kahit sa lumang tipan, ano, si Joseph, no? Alam naman natin yung istorya niyon. Siya ay sinaktan, pinagtaksilan ng kanyang mga kapatid. Binenta siya, no? Bilang alipin, pero sa huli, sinabi niya sa kanila, no? Ano sabi niya doon sa kanyang mga kapatid? Alam natin yung istorya, no? Di ba? Hanggang sa talagang nakulong siya lahat, no? Pinagdanasan niya. At ang sabi niya sa kanya, no? Genesis 50 verse 20. Masama nga ang iyong ginagawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Amen. Kahapon po ang topic namin is Genesis 13. No? Kung saan ay naghiwalay si Abraham at si Lot. At sa katulad po ng topic natin ngayon ay nagpapatungkol po doon sa napag-aralan din namin na kung paano ang probisyon ng Panginoon Diyos kapag sinusunod natin siya ay lagi kang binibigyan ng pabor. Kahit na minsan parang dihado ang iyong sitwasyon. Kasi nga hindi tayo hahayaan ng Panginoon Diyos na maging dihado. Lagi siyang magbibigay sa atin ng probisyon upang mahayag ang kanyang kabutihan. No? Kaya nga po, dito rin sa katulad ng istorya ni Joseph the Dreamer, hindi siya nagiganti. At sa halip, inalagaan niya ang kanyang pamilya noong panahon ng tagutom. Imagine din natin yun, ano? Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. At katulad sa ating aral na ito, no? Na choose to do good, not to retaliate. No? At sa sumunod na bahagi, sabi niya doon sa Amplified Version, always seek that which is good for
good people, no? Mga kapatid, hindi lang po tayo tumitigil sa pagbabayad ng kasamaan, kundi kinakailangan po nating maging active na naghahanap at gumagawa ng mabuti. Hindi lang sa mga kapwa natin Kristiyano, kundi sa lahat ng tao, kung sino man po nandyan, kung sino man po ang ating kaharap. Sabi nga ng mga scholars natin, ng mga theologians natin, they say ties to how Jesus treated others. O sabi nga po, kahit yung mga nagkasala sa atin o sa Kanya, ginawa niya ang mabuti. Kaya nga po ang Panginoon talagang pantay po siya, no? Pantay po siyang magbigay ng verdict, no? O ng sitwasyon o ng sabihin natin ay humusga sa sino man tao. Kaya nga po si Moses, no, sinabi rin po niya sa mga Israelita noong sila'y pinaglalaban ng mga kaaway, at ito po ay paulit-ulit na kinote ni Apostol Pablo. At sinabi nga po doon ni Apostol Pablo doon sa Romans 12 verse 17, sabi po niya doon, Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Amen. No, this is also very popular. Romans 12 verse 17. Do not repay anyone evil for evil. Be careful. Do what is right in the eyes of everyone. No? Gawin natin yung mga bagay na mabuti dahil pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Hindi para maging tanyag lamang tayo o parang pabida tayo. No? At sabi nga, ito ay paulit-ulit na binabanggit ni Apostol Pablo na sundin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus na nagbibigay ng biyaya at liwanag, no, na para sa mga masasama, no. Tunghayan natin 'yon. Matthew 5 verse 45. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti gayon din sa masama. Pag nagpapaulan siya ng mga matuwid at di matuwid. Yan. No? Ganun po ating Panginoon. No? Ginagawa niya ang kabutihan. Hindi po niya tayo pinaparusahan. Minsan inisip kasi natin, kaya ako pinaparusahan ng Diyos kasi ako'y sumuway, ganito ang ginagawa. Hindi po galing sa Panginoon Diyos. That is result, no, ng katigasan ng ulo ng tao. Kaya tayo napapahamak, mga bagay na ganyan. Or, sometimes that is also given na sinasabi nga, hinahayaan at God just allow it, no, para maging tungtungan natin at maipakita sa atin ang kanyang kabutihan at ang kanyang tagumpay sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, it's important, no? What is the importance to us today ng aral na ito? No? Una, sa ating relasyon. Ang relasyon natin, maging ito man ay sa ating bahay, sa trabaho, o maging dito sa online, ano? Madaling makikita natin, di ba? Madaling ma-insecure o mainis kapag may nakikita tayong may nang-aapi o nagsasabi ng masama sa atin, no? O mga bully na sinasabi nga. Pero kapag pinili natin ang mabuti kaysa sa paghihiganti, naiiwasan natin ang cycle of evil. Ibig sabihin, tayo na mismo pumuputol, no? Kaya nga pag sinasabi natin, oh, sabi ni ganito, ganyan ka, gano'n. Hayaan mo lang siya. Panalangin na lang natin siya. Yun, parang pinutol mo na yung ugat ng kasamaan na pwedeng lumaki at sumira o sirain ang ugnayan ng bawat tao. Tulad ni Joseph na ating nabanggit kanina, ang pagpili ng mabuti ay pwedeng magdala ng kabutihan kahit sa mga taong minsan nang nagdulot sa atin ng sakit. Kaya nga mga kapatid, don't allow yung cycle ng evil ay dumaan sa atin. Putulin natin pag dumaan sa atin. Don't allow it. No? At ano pa, ito po ay nagtutukoy din sa atin na bilang mga witness o witnesses ng ating Panginoon Kristo. Tayo ay mga saksi ng kabutihan ng Diyos. Di ba? Nagpakita ng kabutihan ng Diyos sa atin. No? Kaya kapag nakikita natin ng ibang tao na kahit na sinasaktan tayo, kahit na tayo gumagawa ng mabuti, alam niyo mga kapatid, dito, minsan makikita natin na
dito nakikita, bakit yan taong ito kahit ako'y inis na sa kanya, pinagagawan ko na ng kung ano-anong tsismis, no? Pero gumagawa pa rin siya ng mabuti, no? Pinagpapakita na nakikita pa rin nila yung kabutihan sa atin. Ang tao hindi natin pwedeng husgahan at turuan na dahil mabuti ang gawa, mabuti rin na ibabalik. Hindi yung ganun minsan ng tao eh. Minsan, the more na lagi natin silang binibigyan ng kabutihan, the more silang naiinis. Kasi nga, naghahari sa kanila ay inis. Ganun lang yon. Pag ang naghahari sa kanila, parang ganito lang yon. Bakit pumapangit ang isang tao? Pag inilagay niya yung inis, inggit sa kanyang puso, yun yung nananahan sa kanya. Pero pag inilagay mo yung pag-ibig, pag-unawa, ang pinananahan mo sa iyo ay si Kristo, ang Diyos. Kaya isang bagay, ano ba ilalagay mo sa buhay mong ito? We are the vessel, tayo ilalagyan, sisidlan ng biyaya ng ating Panginoon. Pero pwede rin tayo maging sisidlan ng gawa ng kaaway sa buhay natin. Kaya nga, ito po yung paraan. Paraan nating maipakita ang pag-ibig ni Jesus sa mundong ito ngayon. Kaya tulad ng ginawa ni Stephen, di ba? Ng ating Panginoong Kristo, no? Anong ginawa nila? Doon sa mga nagpo-prosecute sa kanila, ipinanalangin nila. Huwag panagutin, patawarin. Grabe, ano? Kaya nga, napakahalaga po sa atin yan bilang mga witness ng ating Panginoong Kristo. Ikatlo, no? For our health. Alam niyo ho ba na ito'y nakatutulong sa ating kalusugan? No? Ang pag-iisip ng paghiganti ay nagdudulot ng stress, galit at sama ng loob sa ating puso. Imagine niyo, tayo pala ang naglalagay ng sakit sa ating buhay. Kapag pinili natin ang mabuti, nakakaramdam tayo ng kapayapaan na galing sa Diyos. Ito po yung mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kasiyahan ng paghiganti. Akala natin mabibigyan na tayo ng malulunasan na, no? Parang yung sa pelikula, ano? Sabi din sa title, diba? Lintik lang ang walang ganti, no? Kaya meron ganun, meron ba? O ano ba yon? Sequence, parang ganun. Parang ganun. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun ang tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil kapag ikaw ay nagiganti ng nakasakit ka ng isang tao, hindi naman natatapos dun eh. Lalo ka lang bumibigat o lalo mo lang pinabibigat ang iyong sitwasyon. Kaya nga po ang halimbawa ng mga matapat na sundalo ng ating Panginoon Diyos, katulad ng mga nabanggit natin kanina dito po sa Biblia, ay nagpapakita po na ang kapayapaan ng Diyos ay sumasaklob sa mga tao patuloy na nagtitiwala sa kanyang paraan. Kaya nga may mga tao minsan ayaw makinig. Hayaan mo lang, wala ka na magagawa dun eh. Kahit na ang payo mo ay maganda, mabuti sa mga taong ito, minsan they choose na kahit minsan nakala natin talagang may mga taong kahit na nakikita mo yung kapahamakan sa kanila, ipipiliin pa rin talaga nila yung kapahamakan to justify na ito yung dapat. Kaya nga, napakahalaga sa buhay natin ito ang katuruan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa buhay natin bilang tayo ay mga sinasabing na tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, malinaw sa buhay natin na tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Again, sa buhay natin ito, napakahalaga po ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos na kaya niyang pagalingin tayo, bigyan tayo ng lakas. Sabi nga lahat tayo very prone pa sa mga bagay na yan dahil bilang mga tao, tayo ay may kahinaan at ang Diyos lamang ang perpekto sa ating buhay. At dito sa ating lipunan, sa panahon ngayon na puno ng hidwaan, away, at sabihin natin hate speech, lalo na yung mga politika na yan, alam niyo nag-aaway-away na ngayon, hindi na yung mga politiko yung mga taga-sunod na ng mga politiko Kaya nga po, mga kapatid, ang pagpili ng mabuti ay isang paraan para baguhin ang mundong ito mula sa maliit na bagay. At yan ay magsisimula sa atin. Sa iyo, sa akin, sa atin. Kung ikaw ay nakikinig o nakapakinig ng salitang ito, diyan po yung magsisimula sa atin. Bawat mabuting aksyon natin ay pwedeng magsimula ng positibong pagbabago. Tulad ng paalala ni Apostol Pablo
dito sa ating talakayan. Ang paggawa ng mabuti sa lahat ay nagpapakita na kung ano ang tunay na pagiging Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, bilang pangwakas, mga kaibigan, mga kapatid, mga katoto, o kung ano pa man, no, ay sa lahat po ng ating nabanggit o tinalakay ngayong umagang ito, sa sulat na ito ni Apostol Pablo, malinaw na ang pagpili ng kabutihan kaysa sa paghiganti ay hindi lamang isang utos ng ating Panginoon Diyos, kundi ito po ay isang paraan para ipakita ang tunay na pag-ibig na natanggap natin mula kay Jesus. Kaya nga, di ba, the more na nabubuksan natin ng Biblia, nararanasan, nakikita na ngayon natin yung mga pag-ibig na yun. Dati, hindi natin nauunawaan, no? Sa bawat pagbuklat natin ng Biblia, nakikita na ngayon natin, nagre-reflect na ngayon sa atin kung ano yung ginagawa ng Panginoon Diyos na dati hindi natin pinahahalagahan. Kaya nga mga kapatid, naiintindihan natin na hindi ito madali. Lalo na kapag talagang nasasaktan tayo o parang hindi patas ang mundong ito. Ang sitwasyon na tila tayo lang ang nagbibigay o nagbabalik ng kabutihan. Pero mga kapatid, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, bilang mga isang Kristiyano o born again, alam natin na hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas para gawin ito. Tandaan po natin ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin at siya pong nagbibigay sa atin ng lakas para magpatawad. No? At ito rin nagbibigay din po sa atin ng karunungan para makita natin ang kabutihan kahit sa gitna ng kasamaan at ng pag-ibig para makagawa ng mabuti sa lahat. Tandaan natin, ang pagpili ng mabuti ay hindi nangangahulugang tayo'y nagpapahina o mahina o pinababayaan lamang natin ang mga kasamaan sa mundong ito. Hindi po. Ito'y pagpapakita na may mas mataas na layunin tayo, na iparating ang mensahe ng kaligtasan at pag-ibig ng ating Panginoong Kristo sa sino mang taong ating nakakaharap. Tulad ng ating Panginoong Jesus, ni Joseph, at even ni Stephen, maaari tayong maging instrumento ng pagbabago sa ating pamilya, sa ating trabaho, komunidad, at sa buong mundo. Sabi nga, isa-isang mabuting aksyon, isa-isang pusong handang magpatawad at magbigay ng kabutihan. Yan ang ninanais ng Panginoon. Magkaroon tayo ng good deeds, magkaroon tayo ng heart na nagpapatawad at nagbigay ng kabutihan. Kaya natin ang talatang ito. Ang ating talatang iniiwan sa atin ngayon ng Panginoon sa araw na ito. Ang 1 Thessalonians 5:15. Kaya natin na maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. At sabihin natin sa ating sarili, hindi ko babayaran ng kasamaan at kasamaan. Ulit nga natin yan, hindi ko babayaran ng kasamaan ng kasamaan. Sa halip, hahanapin ko at gagawin ang mabuti para sa lahat. Dahil ganito ang ginawa ni Jesus para sa akin at ganito rin ang kanyang hiling para sa akin. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos at ngayon naman tayo po ay dadako sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Napakaganda po nitong ating pinag-aralan sapagkat tinuturuan po tayo na huwag gumanti sa kasamaan ng mundo, sa kasamaan ng nasa paligid natin, sa kasamaan ng mga taong nasa paligid natin. Nandyan lang po ang kaaway sa paligid natin. Kaya ito po ay realization or pagtuturo sa atin kung paano natin mapagtatagumpayan ang mundong ito na punong-puno ng kasamaan. Sabi nga po, huwag gumanti ng masama kundi gawin ang mabuti. Sundin ang halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagbibigay ng kailangan kahit sa mga taong hindi patas. Napakahirap po nitong sundin kung wala po tayo sa presensya ng ating Panginoon, kung tayo ay nananatili sa sarili nating karunungan sapagkat lagi po
sabi ko nga po kanina, nandyan lang yung kaaway. Kapag ka meron tayong, may mga taong gumagawa noon, sasabihin sa iyo ng kaaway or ibubulong sa iyo ng kaaway na, papayag ka ba niyan? Hindi ka ba gaganti? Kaya mapapaisip ka ng pagganti. Pero kung nasa presensya ka ng ating Panginoon at itong mga natututunan ito ay ina-apply natin, mapagtatagumpayan natin. Hindi tayo magkakaroon ng sama ng loob. Sa halip ay hindi natin gagantihan yung kasamaang binigay nila sa atin. Hindi lang tayo dapat umiwas sa masama, kailangan din natin gumawa at ipaglaban ng mabuti. Gawin ito sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kasama mo, sa Kristiyano or sa mga nasa paligid mo. Tulungan natin ang isa't isa na gumawa ng mabuti. Hindi tayo nag-iisa kahit maliit lang ang gawin mo, pwede itong makahikayat sa iba at isalin pa. Makahikayat sa iba, kagaya po kanina na nabanggit din na yung mga taong nasa paligid natin, tayo ang tinitingnan, tayo ang binabasa nila yung mga galaw natin, kagaya na lang po sa traffic o sa kalsada. Kapag kinat ka at ikaw ay hindi pumayag dahil parang nagkaroon ka ng ego na bakit ka kinat, lalampasan mo, kakatin mo din. So, yung mga nakakakita sa inyo, yung mga nasa paligid, yung mga kasunod mo, ano magiging impression sa iyo? Kasi ginawa mo na rin yung ginawa sa iyo. Kaya wag po tayong gaganti sa kasamaang ginawa sa atin. So, yung mga bagay na yun po ang kailangan natin i-improve pa sa ating mga sarili. Sapagkat tayo po ay nasa katawang lupa pa, hindi pa natin kontrolado minsan ang mga emosyon natin. Pero dito po sa ating mga natututunan ito, tayo po ay napipid, tayo ay nabibigyan ng kaalaman sa mga gantong sitwasyon na akala natin ay kayang-kaya natin mapagtagumpayan. Pero kung wala po ang Panginoon, ang wala itong mga salita niya na ating pinag-aaralan, ay hindi po natin mapagtatagumpayan lahat ng ito. Gumawa po tayo ng mabuti dahil ito ang gusto ng Diyos, hindi dahil sa sasabihin ng iba. Ang dahilan natin ay ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa, hindi sa papuri o para tayo ay husgahan. Yun po ang gusto ng ating Panginoon, ang gumawa tayo ng mabuti at hindi tayo gumanti sa masama. So yun lang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, salamat po sa iyong reflection. At ngayon naman po, tayo ay babati ng wala ba tayong mga birthday? Pa-check? Walang tapos na yung mga may birthday. Yan. Yan naman tayo, mga babati naman tayo. Yan. At binabati po natin ang kauna-unahan nandito sa aking comment section. Yan po ay si Nanay Gloria Benaluz, no? Mula po sa Bulaking Chao. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, no? Nanay Gloria, yan sa Bulaking Chao. At yan, bati po mula diyan sa ating mga kapatid, no? Siyempre, batiin na natin dyan sa Bulaking Chao siyempre sa pangunguna dyan ni Kuya Chris, no? At ng ating birthday girl, si Ate Martha, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyo at diyan sa Bulaking Chao at pagbati natin sa lahat dyan, no? Ang Capus family, Benaluz, Artillaga, Malasmas, Silang, no? Yan po, no? Pagbati sa lahat dyan, ano ho. At tungo naman po tayo sa Villa Escudero, pagbati natin dito sa mula po sa Patual family. Yan sa pangunguna ni Nay Winnie Patual, pagbati natin sa iyong buong angkan, no? Yan. Yan sa iyong mga anak, manugang, apo, at sa inyong lahat yan. At yan, sinundan din po dito sa ating comment section ng ating kapatid at kamanggagawa. Yan, sa pamilya po ng Andal Artillaga, yan, sa pangunguna ni Pastor Pek. At pagbati natin sa inyong mga anak, mga apo at mga manugang. Isang mapagpalang umaga po mula po dyan sa inyong pamilya, Andal Artillaga. Yan, at tungo naman po tayo sa United States of America. Yan, kasama po natin ang Dao family at
Yan sa pangunguna po ng ating kapatid, si Nars Abby. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. No? At tungo naman tayo sa Dubai. No? Yan, kasama po natin ating kapatid na si Maria Bunalos. No? Yan, isang mapagpalang umaga dito sa Pilipinas at gabi dyan. Ano? At Masa Alker sa inyo dyan. No? Yan sa Dubai. Yan. At tungo naman po tayo sa Makati City. Yan, isang mapagpalang umaga rin sa Rianzares family. Yan, sa pangunguna ni Sister Babes at pagbati rin natin kay Kuya Ramil, no, sa kanyang asawa at sa buong ininyong pamilya yan sa Makati City. At sino pa? Yan, syempre kasama rin po natin ang Azucena Tanyo family at pagbati natin sa pangunguna ni ng aming kumari, yan, si Kumaring Len, yan, Carmelin Tanyo, siyempre pagbati rin natin dyan kay Brother Arthur, yan, kay Julie, siyempre at kay Pao, at siyempre sa aming inaanak dyan kay Tyrone and Janessa. Yan, nakikinig din yan, araw-araw sa kagalakan, no, bilang nino, bilang tito, yan. Isang mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Carmelite, no, Barangay Concepcion. Yan. At sino pa? Yan. Mga yan. Yan. Ano ba kita rin si Ate Marta? Yan. Aking inaanak si Janessa. Nakita ko narita. Yan. At si Tyrone. Yan. Okay. Yan. Ito sabi ni Sister Babes, totoo na kapag wala sa Panginoon, nakapag-iisip talaga ng pag-iiganti at nakapagsasalita ng hindi masama, nakapagsalita ng masama. Pero kapag nasa Panginoon ka na, lahat ng umaapi sa iyo, nananakit at umuhusga, ang mababanggit mo na lang. Yan. Panginoon, patawarin mo po sila at ikaw na po ang bahala sa akin. Yan, tama po yun. Amen. Yan, at ito, kasama rin po natin mula po sa Bayan ng Liliw, ang Arosena family, sa pagbati po na Edna sa inyong pamilya, no? Sa inyong mga anak, manugang, apo, yan. At pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos, yan. Yan, kasama rin natin yan, si Edna. At syempre, from Bacolod City, kasama rin po natin ang Pius family at isang mapagpalang umaga po, Kuya George, no? Sa buong family, sa inyong asawa, manugang, mga anak, no? At mga apo. Yan. Sino pa po ba? Yan. At pagbati rin natin, yan, pagbabalik ni Ate CD Mercado. Yan, na-miss ko yan, na ngayon nakakita ko ulit. Yan, isang kagalakan, no? Ate, yan, pagbati natin dyan sa mga taga Pampanga. Yan. At yan, dako naman po tayo sa Osamis, no? Kasama rin po natin ang C family dyan sa Osamis City. At pagbati natin sa pangunguna ni Dr. Julia sa inyong buong pamilya po dyan sa Osamis. Isang mapagpalang umaga po, Dr. Julia. Yan. At ayan, dito po tayo. Wala na. Yan. Okay, mga kapatid, tayo po ay pansamantalang magtatapos. At para po sa ating topic na ito na pinamagatang choose good over retaliation. At ito po ay mula sa talata ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Muli, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama namin Diyos na makapangyarihan, Banal Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy na biyaya at gabay na itinuro mo sa amin. Nawa ito po ay magbigay sa amin ng lakas upang magampanan namin ang aming buhay bilang isang yung witness o bilang yung tagasunod, Panginoon, na magsilbi ng mabuting halimbawa at na magbigay sa amin, Panginoon, ng pananahan, hindi sa aming sariling lakas at kalaman, kundi, Panginoon,
kundi sa iyong patnubay at gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa salitang ito na aming napakinggan, napahayag, O Lord, na dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, we acknowledge, Lord, na ang lahat ng ito ay nagmula lamang sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagtuturo at gumagabay sa amin upang sambitin at ang mga salitang ito upang maipahayag ayon sa iyong kabutihan. Tunay na kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay inyong napagpala sa iyong salita. Salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong patuloy na gabay. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ng kagalingan, pagpalain mo po ng kaligtasan, pagpalain mo po, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa iyo, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, at ayon sa iyong layunin at purpose. Panginoon, nagtitiwala po kami, Panginoon, na sa iyong kabutihang ito ay winasak mo na ang gawa ng kaaway. At we submit everything to you, Lord, na sa iyong kapangyarihan, Panginoon, walang puwang ang gawa ng kaaway sa aming isip, puso, at sa aming pagkilos. At bagkus, Panginoon, ikaw ang patuloy na gagamit sa bawat isa sa amin upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Maging ito man ay sakit, maging ito man ay kahirapan, maging ito man ay ang anumang bagay na pwedeng maglayo sa iyo, Panginoon. At maraming salamat sa lahat ng ito. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again, and together we are for Christ again. God's morning, everyone.